ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Huwebes, October 9, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines, bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Agosto bumaba. Malacanang tutol sa panawagan na gawing zero ang unprogrammed appropriations sa 2026 national budget. Mag-issue ng Immigration Lookout Bulletin Order laban sa ilang senador, kongresista at iba pang individual na nadadawit sa anomalya sa flood control project siniling ng ICI sa DOJ. Senator Erwin Tulfo magsisilbing acting chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Palace Press Officer Claire Castro tinuldukan ang mga espekulasyon na siya ang susunod na DOJ Secretary. Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga planong maghain ng impeachment case o impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa atin namang Metro News, sa jeepney driver sa Quezon City hinuli ng LTO dahil sa pagiging kaskasero at sobrang paniningil ng pamasahe. Sa ating Science and Technology News, ilang scientists wagi sa Nobel Prize 2025. Sa atin namang lifestyle news, 2 lugar na bihirang mapuntahan sa Jongbok Palace sa South Korea, nakatakdang buksan sa mga turista ngayong Oktubre. Para sa ating music trivia, kaarawan ngayon ng isa sa mga miyembro ng legendary group na The Beatles. Sino siya? Alamin. Sa atin namang balitang kakaiba, isang lalaki sa United Kingdom na ospital makaraang kumain ng 3 kilong gummy candies sa loob ng 3 araw. Ang ating po oras, 6:39 ng umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako po si Kenny Gacosta. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong buwan ng Agosto. Sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, nakasaad na bumaba sa 3.9% ang unemployment rate sa bansa noong Agosto mula sa 5.3% na naitala noong Hulyo. Katumbas ito ng 2.03 milyong Pilipino na walang trabaho. Samantala, bumaba rin ang underemployed rate sa 10.7% noong Agosto mula sa 14.8% noong Hulyo. Pinakamalaking bahagi naman ng mga may trabaho ay nasa services sector, sinundan na agriculture at industry. 774 Balita Ngayon. Samantala, tutol ang Malacanang sa panawagan ni House Assistant Minority Floor Leader at Akbayan Representative Shell Jokno na huwag pondohan ang unprogrammed appropriations sa 2026 national budget. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi maaring gawing zero ang unprogrammed appropriations dahil maraming magiging programa ng gobyerno o ang gobyerno at magagamit din ang pondo sakaling magkaroon ng emergency o mga hindi inaasahang sitwasyon. Inahayag naman ni Castro na walang dapat ipangamba ang publiko dahil hindi naman basta-basta nagagamit ang unprogrammed appropriations dahil kailangan ang kumpletong dokumento bago maipalabas ang pondo. Sinabi pa ni Castro na makakasiguro ang Kongreso na magagamit sa tama ang 250 billion peso unprogrammed appropriations dahil ito ay nasa ilalim ng conditional implementation na patunay na pangangalagaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pondo ng bayan. Parang hindi po yata maaari mangyari yan. Marami pong nagiging programa ang gobyerno at maaari pong magamit po ito sa pangangailangan kung may kailangan mga emergency cases or situations. But tandaan po natin, hindi naman po ito nagagas na basta-basta. Katulad na sinabi natin kahapon,
kahit po ito ay nasa UA or on program appropriation, ang ibig mo sabihin nito ay hindi po ito agad-agad makukuha kung wala pong sapat na dokumento. Kaya malinaw din po na mababantayan ang anumang pondo na masasabi natin nasa under on program appropriations. Ang pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro. Samantala, ilang national projects ililipat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa LGU para sa mas epektibong pagpapatupad. Chanel Salazar sa report. Itutulak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbabalik ng sistema kung saan ang ilang proyektong dating hawak ng national government ay ililipat na sa mga lokal na pamahalaan. Kabilang sa mga proyektong ito ang infrastruktura tulad ng bypass roads, farm-to-market roads, tourism roads at maging ang rehabilitasyon at pagkukumpuni ng mga school buildings. Popondohan pa rin naman anya ito ng national government ngunit ang implementasyon ay direktang isasagawa ng LGU. Binabalik natin lahat ng kayang gawin ng ating mga local government ay ibibigay na lang ng national government sa local government. Nagsimula ito sa school building. Sinabi natin, mamamahala na sa mga school building, sa rehabilitation, sa repair ng school building, ay ang mga local government. Ngunit hindi ibig sabihin, kailangan din pondohan ng local government. Kailangan po pondohan pa rin ng national government. Ngunit, dahil hindi naman kaya, halimbawa ng DepEd, ng DPWH, na gawin lahat, ay aasahan namin yung mga lungsod, yung mga municipality, yung mga probinsya na may kakayahan, ay i-download na lang namin sa inyo. Kayo na ang bahala. Ayon sa Pangulo, mas mabilis ang resulta at mas madaling mananagot ang lokal na opisyal sa kanilang mga nasasakupan kapag pumalpak ang mga proyekto. Target nitong pabilisin ang serbisyo, pagandahin ang kalidad ng mga proyekto at tiyakin ang mas direktang pananagutan sa antas ng lokal na pamahalaan. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Hiniling ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Department of Justice ang pagpapalabas ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO laban sa ilang senador, kongresista at iba pang individual na nadadawit sa umano'y maanumalyang flood control projects. Sa ipinadalang liham ng ICI para kay DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla, nakasaad ang kahilingan na maglabas ng ILBO laban kina Leyte 1st District Congressman at dating House Speaker Martin Romualdez, Senador Francis Escudero, Senador Jinggoy Estrada, dating Senador Bong Revilla, Makati City Mayor Nancy Binay, COA Commissioner Mario Lipana at asawa nitong si Marilu Laurio Lipana at Education Undersecretary Trigave Olaybar, Carlene Villa at Maynard Ngu. Hinihiling din ng DOJ na isama sa ILBO sina Congressman Roman Romulo, Congressman James Ang, Congressman Patrick Michael Vargas, Congressman Arjo Atayde, Congressman Nicanor Briones, Congressman Marcy Chodoro, Congresswoman Rida Robes, Congressman Eliandro Madrona, Congressman Benji Agarao, dating Congressman Bem Noel, Congressman Odette Ariela, Congressman Reynan Arrogancia, dating Congressman Marvin Rillo, Congressman Chodoro Haresco Jr., Congresswoman Antonieta Yudelia, Congressman Dean Asisio, Congresswoman Marivic Copilar. Kabilang din sa pinai-isyuhan ng ILBO ang ilang mga dati at kasalukuyang district engineer ng DPWH. Samantala, DPWH dawit din sa pagpapagawa ng mga overpriced na farm-to-market roads. Conde Batak sa detalye. Natuklasan sa pagdinig ng budget sa Senado na mayroon ding anomalya sa mga farm-to-market roads ang DPWH. Maliban sa mga flood control projects ay may anomalya rin ang ahensya sa mga farm-to-market roads kung saan ang end user ay ang Department of Agriculture, lalo na mga magsasaka para sa paghatid ng mga ani at mga produkto. Sa 2024 national budget ay nabatid na overpriced ng 10.3 billion pesos ang mga farm-to-market roads na matatagpuan sa Tacloban City, Camarines Sur, Bulacan, Eastern Samar at Daraga Albay. Lumalabas na 15,000 lang ang benchmark na halaga pero overpriced ng 348,000 pesos kada metro ang pinagagawang kalsada. Puna ni Senate Committee on Finance Chairman Sherwin Gatchalian na sobra-sobrang overpriced ang proyekto at ito ay malinaw na korupsyon.
Inirekomenda ni Gatchalian na tapyasan ng 30% ang 16 billion pesos na pondo para sa farm-to-market roads sa ilalim ng 2026 budget ng Department of Agriculture. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Isa pang balita mula sa labas ng himpilan, umano'y mga anomalya sa mga programa ng DOH. Pinaimbestigahan sa Kamara. Narito ang report ni Grace Mariano. Pinapaimbestigahan sa Kamara ng ilang mga kongresistang umano'y pag-abuso sa paggamit ng pondong nakalaan sa Health Facilities Enhancement Program o HFEP at iba pang programa ng Department of Health. Sa inihaing House Resolution No. 353 ay tinukoy ni House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima na pangunahing dapat silipin ang mga hindi na kumpleto, abandonado o hindi nag-ooperate na mga ospital at health facilities ng DOH. Tinukoy din ni de Lima ang ibinunyag sa budget deliberations ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno na 200 lamang mula sa kabuuang 600 na mga health centers na itinayo sa ilalim ng HFEP ang operasyonal. Nakasaad naman sa House Resolution No. 351 na inihain ni Akbayan Party List Representative sa Shell Jokno, Percy Sendanya, Dada Kiram Ismula at Dinagat Islands Representative Kakabag-aw na nasa 400 billion pesos ang nailabas na pondo sa mga lokal na pamahalaan sa ilalim ng HFEP sa nagdaang dekada. Para ito sa pagtatayo, rehabilitasyon at pagpapaganda ng barangay health stations, rural health units at medical facilities sa bansa na iilan lang pala ang gumagana. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Samantala, inanunsyo ni Senate President Tito Soto na si Senator Erwin Tulfo ang tatayong acting chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Ito ang naging resulta ng majority caucus na isinagawa kahapon sa Senado. Ayon kay Soto, karamihan sa mga miyembro ng majority bloc ay nagkasundo na si Senator Erwin muna ang maging acting chairman ng Blue Ribbon. Paliwanag ni Soto, si Senator Erwin ay vice chairman ng komite, kaya otomatikong umakyat ito bilang acting chairman. Kasalukuyang nasa ibang bansa si Senator Erwin pero sinabi ni Soto na tinawagan na niya muna ito para siguraduhing tatanggapin pansamantala ang naturang posisyon. Sinabi pa ni Soto na mananatili pa rin sina Senators Pia Cayetano, Risa Ontiveros, JV Ejercito, Rafi Tulfo at Kiko Pangilinan na kandidato sa pagka-chairman ng Blue Ribbon. Pagbalik ni Senator Erwin, agad na magpapatawag ng pulong si Soto para pag-usapan ang pagbabago sa Blue Ribbon Committee. The majority decided that we make the vice chairman the acting chairman, Senator Erwin Tulfo. So I called him and he accepted the post. So he will be acting chairman until mayroong complete meeting ang majority uli. We're not discounting any of the 5 names that were mentioned. We're still thinking, and then some of them, I think, would want to appeal to Senator Lacson. So in the meantime, yun muna. Yan po ang pahayag ni Senate President Tito Soto. 774 Balita Ngayon. Samantala, itinanggi ni Palace Press Officer Claire Castro ang mga lumalabas na ulat na isa siya sa mga ikinukonsidera na maging susunod na kalihim ng Department of Justice. Kasunod ito ng pagkakatalaga ni outgoing Justice Secretary Jesus Crispin Remulla bilang bagong ombudsman dahilan para mabakante ang posisyon sa pagiging kalihim ng DOJ. Ayon kay Castro, walang katotohanan ang kumakalat na usapin at hindi niya alam kung papaanong lumutang ang kanyang pangalan. Natanong din si Castro kung tatanggapin niya ang posisyon sakaling alukin siya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pero tumanggi siyang sagutin ito. Hindi po natin alam kung saan nagsimula yan. So, wala pong katotohanan yan. But will you accept, ma'am, the position if the president offered it to you? Hypothetical question. I cannot answer. Samantala, sinabi naman ni Castro na wala pang detalye patungkol sa shortlist ng mga pangalan na posibleng pumalit kay Remulla. Sa ngayon, magsisilbi muna ang officer in charge o acting secretary ng DOJ, si Undersecretary Frederick Vida.
Philippine Air Force muling nagatid ng tulong sa Cebu. Narito po ang report ni Angel Garcia. Muling nagpalipad ng tulong ang Philippine Air Force gamit ang kanilang C-130 cargo plane para sa mga biktima ng lindol sa Northern Cebu. Ito ay kaugnay pa rin sa nagpapatuloy na humanitarian assistance and disaster response operation para sa mga nasalanta ng kalamidad. Dala ng tropa ng Philippine Air Force ang panibagong batch ng relief supplies tulad ng 8 sako ng picnic tents, 10 sako ng kumot at 60 kahon ng tent materials para sa mga apektadong residente. Kasunod dyan, tiniyak ng Philippine Air Force na mabilisan na ihahatid ang mga pangunahing pangangailangan sa mga nasalandang komunidad, katuwang ang iba pang ahensya at organisasyon. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Samantala, maghahain ng impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Sa social media, ibinahagi nito ang isang video kung saan makikita na hawak niya ang isang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos habang siya ay nasa plenaryo ng Kamara at tinawag niyang Crocodile Farm. Ayon kay Barzaga, kabilang sa grounds ng ihahain niyang impeachment complaint ay ang betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution. Umaasa si Barzaga na hindi magtatagal ay papatalsikin na rin ng Kongreso si Pangulong Marcos. Samantala, isa pang balita, ginang arestado sa drug bypass operation sa San Antonio, Nueva Ecija. Balita ihahatid ni Chris Salsano. Kalaboso ang bagsak ng isang 45 anyos na ginang na residente sa General Tinio Nueva Ecija makalan na ito ay malakma sa isinagawang drug bypass operation na isinagawa ng Special Drug Enforcement Unit ng PNP San Antonio sa Barangay San Mariano sa bayan ng San Antonio, Nueva Ecija. Sa ulat na nakarating sa tanggapan ni Nueva Ecija Police Provincial Director Police Colonel Heril Bruno, nasamsamang ng operatiba ang 55.5 grams na hinila ng shabu na nagkakahalaga ng 379,000 pesos. Napagalaman din na isang high-value individual ang naarestong drug suspect at ito ay ilang beses nang nahuli dahil sa pagbebenta ng illegal na droga at siya ay sinampanaan ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at ito ay nakakulong na sa PNP Female Custodial Facility. So si Chris Salsano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat sa iyong balita, Chris Salsano. 774 Balita Ngayon. Ang ating po oras, 6 na minuto bago mag-alas 7 ng umaga. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako po si Kenny Gacosta. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Sa atin namang Metro News, sinuli ng mga enforcer ng LTO at LTFRB ang isang jeepney driver dahil sa umano'y pagiging kaskasero at sobrang paniningil ng pamasahe. Ayon sa mga pasahero, pagsakay pa lang ng jeep, napansin na nila ang aroganteng pakikitungo ng driver. Pagdating sa Commonwealth Avenue, pagewang-gewang ang pagmamaneho nito at humaharurot din sa inner lanes. Sobra din umano itong maningil ng pamasahe at bastos pang makipag-usap sa mga pasahero. Pagdating sa Kalayaan Avenue, hinuli na ang driver at nadiskubring wala pala itong lisensya. Ayon sa LTO, nakapangalan sa ibang tao ang lisensyang ipinakita ng driver. Tiniyak naman ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez na hindi nila kukonsintihin ng DOTR ang hindi wastong pag-uugali ng mga driver, lalo na ng mga pampubliko sa sakyan. Naharap sa patong-patong na kaso ang driver na tumanggi umanong sumailalim sa drug test habang buhay na rin siyang hindi makakakuha ng lisensya. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito na ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 58 pesos and 20 centavos. Nasa 67 pesos and 86 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro. Habang ang British pound ay nasa 78 pesos and 18 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Real ay nasa 15 pesos and 52 centavos. Habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman tayo sa resulta ng Lotto. Ihatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah? Narito na ang mga lumabas na winning combinations
sa Grand Lotto 655 na binola kagabi October 8, 31, 45, 44, 54, 42 at 28, kung saan walang nanalo ng 29,700,000 pesos na premyo. Ang bola naman sa Mega Lotto 645 ay ang 25, 28, 42, 17, 1 at 22, kung saan isa ang maswerteng nanalo ng 13,255,888 pesos and 20 centavos na jackpot prize. Ako po si Jonah Bakira na nagsasabing wag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and Technology. Science and Technology. Sa ating Science and Technology News, ilang scientists wagi sa Nobel Prize 2025. Detalye ihahatid ni Rosemary Miranda. Wagi ang ilang siyentipiko sa 2025 Nobel Prize Awards dahil sa kani-kanilang eksperimento at imbensyon na makakatulong sa kasalukuyan at hinaharap na henerasyon. Ang mga US-based scientists na sina John Clark, Michelle Devoret at John Martinez ay nakasungkit ng 2025 Nobel Prize in Physics para sa mga eksperimento na nagsiwalat ng quantum physics in action na nagbibigay daan para sa development ng susunod na henerasyon ng mga digital technology. Noong mid-1980s na maglunsad ang mga Nobel winner na mga experiment gamit ang isang electronic circuit na binuo ng mga superconductor at nagpakita na maaari ring maka-impluwensya ang quantum mechanics sa mga bagay na ginagamit natin sa pang-araw-araw na buhay tulad ng appliances, household item at iba pa sa ilalim ng ilang mga kondisyon. Samantala, nanalo naman ang mga siyentipiko na sina Susumu Kitagawa, Richard Robson at Omar Yagi ng 2025 Nobel Chemistry Prize para sa pagbuo ng isang bagong anyo ng molecular architecture na lumilikha ng mga materyales na makakatulong sa pagharap sa mga hamon sa kalikasan tulad ng climate change at kakulangan ng fresh water. Ang tatlong laureate ay nagtulungan para lumikha ng mga molecular construction na kilala bilang Metal Organic Framework o MOF na may malalaking espasyo kung saan maaaring dumaloy ang mga gas at iba pang chemical, gayon din na maaari itong gamitin upang mag-harvest ng tubig mula sa hangin sa disyerto, nakuhang carbon dioxide o sa inimbak na mga toxic gas. Nakuha naman ng mga American scientists na sina Mary Brunko at Fred Ramsdell at ni Shimon Sakaguchi ng Japan ang 2025 Nobel Prize in Physiology or Medicine dahil sa kanilang masterpiece na nagpapakita kung paano iniiwasan ng mga immune system ang mga healthy cell na nagbibigay daan sa mga posibleng bagong treatment para sa autoimmune disease at cancer. Sinabi ni Mario Warren Herdenius, isang rheumatology professor sa Karolinska Institute ng Sweden, ang awarding body, na nauugnay ang mga natuklasan ng mga Nobel winner sa peripheral immune tolerance o kung paano napapanatili sa ilalim ng ating kontrol ang immune system upang malabanan ang lahat ng imaginable microbes at maiwasan pa rin ang autoimmune disease. Ayon sa Institute, ang tatlong laureate ay nakalikha ng tinatawag na regulatory T cells, isang klase ng white blood cells na kumikilos bilang mga security guard ng immune system na pumipigil sa mga immune cell na atakihin ang ating sariling katawan at magdulot ng sakit. Itinatag sa pamamagitan ng kahilingan ng Swedish inventor at businessman na si Alfred Nobel ang mga Nobel Prize Award para sa mga tagumpay sa agham, panitikan at kapayapaan ay nagsimulang igawad noong 1901 na may ilang mga pagkaantala dahil sa mga digmaang pandaigdig. Ang mga winner dito ay pinipili ng mga expert committee mula sa iba't ibang institusyon at iginagawad ang lahat ng mga premyo sa Stockholm sa Sweden maliban sa Peace Prize na iginagawad naman sa Oslo, Norway. Manatiling may kaalaman sa agham at teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rosemary Miranda ng DWWW Shatek 4, Ultimate Music Radio. Maraming salamat sa iyong Science and Technology News, Rosemary Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Dalawang lugar na bihirang mapuntahan sa Gyeongbok Palace sa South Korea nakatakdang buksan sa mga turista ngayong Oktubre. Detalye po ihatid ni Mika Fajardo. Mika. Pansamantalang tatanggap ng mga bisita ngayong Oktubre ang dalawang bihirang buksang site sa loob ng Gyeongbok Palace sa South Korea. Inanunsyo ng Royal Palaces and Tomb Center ng Korea Heritage Service na bubuksan sa mga turista ang Goncheongung at Yanggwonjong simula October 15 hanggang October 31. Itinayo noong 1873 ang Goncheongung ay nagsilbing tirahan ni Haring Gojong, ang huling hari ng Joseon
at ang kanyang asawang si Reyna Myung-suk. Kilala rin ito sa pagkakaroon ng unang electric light sa Korea na ikinabit noong 1887. Matapos lumipat ni Haring Gojong sa Russian legation, giniba ang bahay ng Japanese colonial government noong 1909, ngunit itinayo ito muli sa orihinal nitong anyo noong 2007. Samantalang Yang Wonjong na isang Joseon-era hexagonal pavilion na itinayo sa isang artificial lake ay ginamit bilang isang kanlungan para sa royal family at na-restore ito ng mga local artisan noong 2021. Upang makasama sa tour sa loob ng palasyo, kailangan muna magpa-reserve at makabili ng mga tickets sa mga official site isang araw bago ang inyong pagbisita. Ako po si Miguel Fajardo ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Para sa ating music trivia, ngayong petsa, October 9 taong 1940, isinilang sa Liverpool, England si John Winston Lennon o simpleng John Lennon na isa sa mga miyembro at founder ng iconic English rock band na The Beatles. Maliban sa pagiging singer-songwriter, kilala rin si Lennon bilang isang activist at book author. Noong 1957, sa edad na 15, binuo ni Lennon ang grupong The Quarrymen hanggang sa taon ding yon nang makilala niya si Paul McCartney at dito na nagsimula ang pagbuo nila ng mga musikang hindi malilimutan ng mundo bilang ang grupong The Beatles, kasama sina George Harrison at Ringo Starr. Naging kontrobersyal ang buhay pag-ibig ni Lennon kasama ang asawa niya na si Yoko Ono. Si Lennon ay pumanaw noong December 8, 1980 sa labas ng isang apartment building sa New York, makaraang paslangi ng isang fan naging stalker niya. Bilang bahagi ng The Beatles at ang tinatawag din na The Fab Four, ilan sa mga sumikat na kanta ng grupo kung saan karamihan ay co-writer si Lennon ay ang Yesterday, Hey Jude, Something, We Can Work It Out, I Want to Hold Your Hand, A Hard Day's Night, Come Together at ang Here Comes the Sun. Bilang solo artist naman, ilan sa mga musika na sumikat o kantang sumikat ni John Lennon ay ang Imagine, Mind Games, Woman at Jealous Guy na mapapakinggan rin ninyo dito sa inyong Ultimate News and Music Radio na DWWW 774. Balitang Kakaiba. Sa atin naman pong balitang kakaiba, nako ito, paalala sa mga mahilig kumain ng gummy candies. Ayan, yan sa mga natin dito kasama sa tech at sa newsroom, mga mahilig sa gummy candies dyan. Ayan, isinugod po sa ospital ang isang 33 years old na truck driver sa United Kingdom makaraang kumain ng nasa 3 kilo ng gummy candies sa loob lamang ng 3 araw. Kaka-3 kilo siya sa loob ng 3 araw. Ayon po sa ulat, umorder ng 3 kilo ng Haribo Cola Candy sa Amazon si Nathan Remington makaraang mag-crave sa gummy candies. Sa loob lamang ng 3 araw ay naubos na ni Nathan ang binili niyang gummy candies na katumbas ng mahigit 10,000 calories. Kalaunan, nagsimula ng makaramdam ng matinding pananakit ng tiyan si Nathan at tumaas na rin ang kanyang blood pressure kaya agad siyang isinugod sa ospital. Inakala ng mga staff ng ospital na nakararanas ng food poisoning si Nathan pero lumabas sa mga laboratory test na mayroong high levels ng gelatin sa kanyang digestive tract. Matapos pa ang ilang pagsusuri ay na-diagnose si Nathan na may acute diverticulitis. Paliwanag ng mga medical expert, ang pagkonsumo ng mataas na amount ng gelatin ay nagdudulot ng bowel movement at pagbabara sa intestine. Maaari ring makaranas ang pasyente ng lagnat, panginginig, indigestion at pagsusuka. Matapos naman ang 6 na araw na pananatili sa ospital ay nakarecover na si Nathan at posibleng hindi na muna siya kakain ng gummy candies. Ayan. So, sana nga, huwag nang ulitin. Wag nang ulitin. Ito yung partner, kasabihan na lahat ng sobra ay masama. diba? Pwede naman konti-konti lang pero pag talagang sobra na yung kain mo, ayan, magdudulot na ng hindi maganda. Naku, health is wealth pa naman. Palagi yung pagtatandaan niya, mga kanyas. Correct. Ayan po ang ating balitang kakaiba. Mga kanyusik, bago po tayo magtapos sa ating balitaan, ibigay ko muna ang ating question of the day. Ang ating mga issue na bibigyan po natin ng opinion sa ating programang Opinion Mo, Opinion Ko. Ito po ang ating katanungan, pagbabago ba ng saligang batas ang makakatugon sa issue ng katiwalian?
At ngayong mayroon ang nakaupo sa Office of the Ombudsman, dapat na bang buwagin ang Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ayan mga kanyusik ang ating topic ngayong araw po ng Webes. Ipadala po ang inyong opinion sa ating text line 0929-321-8738 at maaari din po kayong mag-comment sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Webes, October 9, 2025. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako po si Kenny Gacosta. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Mayroon na lamang po tayong 77 days bago ang araw ng Pasko.